Ito po ang mga ninakawan ni Harry Roque ng bahay. Ito po ang isa sa mga dokumentong ipapakita ko sa inyo mula po kay Pebbles. Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Ayan po ha. Ayan po ha. Mismo si Presidente po ang pumirma. Ngayon po, ito po ang mga pinagnanakaw nila Harry Roque ngayon. Ito po ang talagang pinagbabraso nila Harry Roque ngayon. Ayan po ang pinagbabraso ni Harry Roque. Mga mahihirap nating kababayan, mga kababayan nating magsasaka na sana pinakikinabangan po ang lupa at napapalawig po ang mga bigas sa ating bansa. Pero si Harry Roque po, mula ulo hanggang paa, baklang demonyo talaga. Kaya hindi po tayo magtataka ngayon sa itsura ni Harry Roque na talagang naaagnas na po at nabubulok. Kasi kung ganyan po talaga ang iyong ugali, ganyan po talaga ang pinapakita mo, ganyan po talaga ang panlalabang mo sa kapwa, isa lang ang wish namin, mawala ka na sa lupa. At eto pa po ang isa pang mga dokumento na kung saan binabraso nila ang mga magsasaka. Pero ngayon po, meron po silang mga certificate, transfer, certificate of title. Pero sila Harry Roque po hindi pa rin po tumitigil. Dahil daw po di umano, close daw po sa ombudsman. Close daw po. At napapaboran pa si Harry Roque baklitang demonyita. Oh. Yan po, oh. Kasabwat daw po, binabraso ang kasama nating mga kababayan nating magsasaka dahil hindi daw sila makaporma sa DAR, Department of Agrarian Reform. Gaya nga nung binalita natin nakaraan. Ngayon, pakinggan nyo po ang interview ni Pebbles. Ito po ha. Yung dito sa GICC sa Maribeles, GICC ang pangalan. Yan, yung malaki building na malaki dyan. So nung na-raid yung sa Bagak na Pogo, nag-alisan yung mga nandyan. Oo, bigla daw nawala yung mga nandyan. At halos ilang tao yung ano nila doon. Ayan po, binulgad ng isang tricycle driver na matagal na po dyan. Si Harry Roque po at buong pamilya niya ang may hawak ng Pogo sa Bataan. Dinay pa ng baklang mahilig dumila sa Nutella sa likuran. Dinay niya pa po na wala daw Pogo, wala siyang kinalaman sa Pogo, hindi daw siya ka-involved sa Porac Pampanga, hindi daw siya involved kay Alice Guo, pero ang hayop na baklang demonyita ay merong Pogo sa mismong Bataan. So tama po ang investigasyon ng Quadcom. Oh, kaya po pinaghahanap tong hayop na to. Tapos idinidinay niya pa nung may natagpuan po sa may Baguio na bahay niya, tinago niya ang most wanted criminal na involved sa Pogo at money laundering. Ganun po kawalang yatong bakla na to. At isa lang naman ang wish ko, kung papayagan ako ng Panginoon, Lord, kunin mo na siya. Sorry. Sorry, Lord. Nakakapikon po kasi. Nakakapikon po. Alam ko po, ano ngayon, very Black Saturday. Pero galit po ako sa mga black ang ugali talaga, Lord. Pakinggan pa natin. Ay, anong year yan? Okay. Last year lang daw po. Last year lang. Kaya ituloy na lang natin mamaya dahil medyo mainit. Kita nyo ha, last year lang nag-alisan. Talagang hindi po nakikinig kay BBM. Lately lang po nag-alisan. Pero tinanggal na ni BBM yan. Biro mo sila Harry Roque, kasama ng pamilya niya, hindi tinatanggal.
Hindi tinatanggal ang pogo. Ang kapal ng mukha mo, Harry Roque. Mamatay ka ng hayop ka. Kuya, yung tinatanong kita kanina, after nung na-raid yung sa baga na Pogo, nag-alisan yung mga Pogo dito. Yung GICC ba yun? Oo, doon. GICC. So mga ilang tao yung mga nagtatrabaho doon? Mga 2,000 plus yun. Oh, putek, Harry Roque. May hawak kayong pogo na 2,000 ang inyong tauhan dyan. Magkano kinita mo dyan, bakla ka? Oh, magkano ang pabahay nyo dyan? Kaya binabraso nyo ang mga magsasaka para ma-accommodate nyo ang pogo dyan sa Bataan. Napakasama mong bakla ka. Oh, biro mo, binraso mo ang ating mga kababayang magsasaka para lang makater nyo yung pogo, para lang yumaman kayong bakla ka. Kaya pala kung mag-donate ka kay Sara nung kandidato, kaya pala nung mag-donate to kay Sara sa pagkandidatura ni Sara, grabe, ang dami po. Siya po ang pangalawa sa pinakamataas na nag-donate kay Sara, tumataginting yata umabot ng 30 million. Sa bagay, barya lang pala kay Harry Roque yan. Pagkat may ron po siyang pogo sa Bataan. Siyempre, yan po ay basbasado ng Duterte administration. Kapal na mukha mo. Jason D, Badyon Nyolo, puso mo, bahala na langit kay Roque. Diyan ka nagkakamali. Ang mga gritong tao, mga libag, mga karayuma, ay hindi ka pirasong matutuntong ang langit. Nagkakamali ka yan, Jason D. Hindi naman kita sinisigawan, pero mali ang sinalita mo. Ang mga ganitong tao ay kailanman hindi makakatuntong sa langit. Happy Black Saturday po sa atin lahat. Tayo po ay magpakalat ng mabuti at magandang balita na naaayon sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating patayin si Roque. Hayaan po nating magdusa siya sa kanyang sakit na AIDS. Masama po mag-wish sa mga tao na mamatay. Tama po kayo dyan. Huwag na po natin gawin yan. Ang gawin na lang po natin, magnaknak po ang puwet niya at talagang unti-unting malagas hanggang umabot sa betlog niya. Sorry Lord, sorry talaga. Sorry. Last na yun, dito. Sorry. Si Jason kasi sabi, sa langit eh. Ang labo naman langit nito eh. Kaya nga Ma'am Linta Mori. Okay, game. 1,000 plus. Tapos anong year yun, kuya? Mga kanyon, nakiksimula yun, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. So, pero panahon last year pa lang ni, sila, last year lang sila nag-alis. Oh, panahon ng pandemic. Do dirty. Kita mo, bilang spokesperson, kaya pala nabanggit mo to, impaktitang jablita kang baklita ka. Kaya pala nabanggit mo to, Nasa na yon? Wala na naman tayong data. Ayan, So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente. Nagbibigay ng cash resource sa presidente. Umaming ka na, bakla! Ang Pogo ay nagbibigay ng cash resource sa presidente. Magnanakaw!
Isa pa. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa Oh, kita nyo po, cash resource sa presidente. Binibigay nyo ang kita nyo kay Digo. Yung dito sa GI, Magpandemic. bago mag-pandemic, so Pero parang last year kami, lang, last year lang sila nag-alis. okay, bago mag-pandemic, tapos panahon yun ni Duterte, tapos last year lang sila nag-alisan dahil nagkakahulihan na. And mostly mga Chinese, no? Opo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Maribeles. Napakaganda po pala nung lugar, kaya ganun na lang yung ano. Maraming salamat, kuya. Thank you. Ganun na lang yung interest ni Harry Roque na makuha yung lupa dito. At plano niya na talaga na floating yacht kasi nga napakaganda ng dagat. Humanda ka ngayong panot. Panot! Yari ka kay Pebbles ngayon. Saludo sa'yo, Pebbles, ha. Ganyan po kami mga vlogger. Kung saan namin gustong interviewin, katulad po natin, in-interview natin ang EJK, in-interview po natin ang Coast Guard. Ngayon po si Pebbles na gusto niyang interviewin ang mga magsasaka dyan. Ganun po maging isang vlogger. Kailangan po, pinupuntahan niyo po talaga mga kanguso, no? Pinupuntahan niyo po kung sino talaga ang kailangan ibalita. Para sa amin po kasi, ang paglilingkod ng serbisyon, totoo mga kanguso, no, ay talagang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Excuse me po. Eto naman po ha. Eto na po, magsasalita po si Aling Manang. Ito yung kinikwento niya kanina, may 15. Labing lima pong katao yung binili pong lupa dito. Ngayon po yung lupa pong iyon, dyan po sa taas, hindi po dito sa mismong beach. Ngayon, ang nahabol po nung si Mr. Abris po, yung pong dito daw po sa may beach. Pero hindi po itong beach ang binenta po. Kay Harry Roque sila. Yung po yung 15 katao na nagbenta po sa taas po. Yun yung sa taas. Pero Opo, ito pero- yung nabili na yun. Pero kasi ang nakalagay yun sa cancelled title, First Bataan Holdings, pag may-ari po yun ng asawa na yun. Kay Harry Roque din yun. Opo, opo. Yun nga po, pinalalabas po nila na ang nabili po nila 300 hectares po. Pero wala pong 300 hectares. 410 nga daw po yung nabili nila. Yung sinasabi. Wala po. Pero meron talaga sila yung nabili talaga nila, which is yung nasa taas. Talaga po nagbenta sa kanila. Ah, na personal nagbayaran na sa nagbenta. barangay Biyaan. Okay. Tapos hindi naman po nila naipuli pay. Hindi Kasama fully po paid. nila, hinulog-hulugan po. Kasama po yung mister ko doon, si Mr. Victor Calero. Oh, makapal ang muka. Makapal talaga mukha mo, Harry Roque. Kapul ka dito. Oh, Okay. Meron din po ba kayong lupa sa taas? Meron po. Na ibinenta niyo sa kanya? Opo. Magkano po? Sa pilitan pong bentahan dahil ang dumating po sa amin, deed of sale na po. ay putek, sa pilitang bentahan ng nangyari, kaya binenta pala. Dahil nakarating na sa kanila deed of sale, napakasama ng pamilya mo, Harry Roque. Anong klase kayo? Ayan o, yung binili mong lupa sa pilitan yung binili. Ano yan? Tinakot nyo yung mga magsasaka. Pakasama mo talaga. Umuwi ka na dito. Kay Biyaan. Okay. Tapos hindi naman po nila naipuli pay. Hindi Kasama fully Pero mo, ang landi-landi mo, gumagastos ka sa iba. Yung mga magsasaka, hindi mo bayaran ng tama, hindi pa fully paid. Ha? Anong klase ka? Ha? Gagawa mo lumande. Nakapag-open ka ng bank account ni Alberto, hindi mo kaano-ano, nagtatalikuran lang kayo. Iniigop mo yung Nutella. Oh, tapos itong mga magsasaka, hindi mo pa pinuli paid. Magkano lang lupa sa Bataan? Tapos kung mag-donate ka kay Sara, 30 million sa kandidatura? Grabe to, lang grabber. Walang yaka. paid. Hinulog-hulugan po. Kasama po yung mister ko doon, si Mr. Victor Calero. Okay. Meron din po ba kayong lupa sa taas? Meron po. Na ibinenta niyo sa kanya? Opo. Magkano po? Sa pilitan pong bentahan. Oh, yan ha, sa pilitang bentahan, Harry Roque. Ang sama ng ugali mo, bakla ka talaga. Dahil ang
dumating po sa amin, dead of sale na po. Dumating daw, deed of sale na. Grabe to. Oh. Hindi po talagang dahil ang titulo po, sila na po yung dumukot, hindi po kami. Biro mo, titulo, dinukot nyo. Anak ka na. Garapal tong ayop na to. Garapal ka ba? Biro mo, tignan mo nga sa kasuotan pa lang si Manang, kita mo. Tignan mo naman yung mga buhay ng mga taong yan. Imbis na tulungan nyo, sinamantala nyo pa. Tapos kayo, pasarap buhay kayo. Ba't may mga taong ganito? Nukot po nila yung titulo. Opo. So, ang dumating sa inyo yung deed of sale na. Opo. Nung nagkabayaran na po sa barangay, hindi pa binayaran ng buo. Opo. Ngayon po, Pusang ama ka, Roque! Tapos may paawa-epek ka pa ngayon. Ha? Kaawaan ka. Hindi ka na nakakatulog. Ginigipit ka ng gobyerno. Sino totoo nang gigipit? Ayan ba yung gusto mong pamana sa mga anak mo? Maging garapal ka, maging demonyo ka sa paningin nila? Nasa inyo nga lahat ng lupa ng magsasaka, nakakatulog ka ba sa gabi? Biro mo nag-i-squat na lang sila sa beach, oh. Pakasama. Totoo, mafia moves eh. Yung Pilipinas, biro mo nag-i-squat na lang itong mga to sa beach, oh. Grabe. Dapat sa kanya balatan ng buhay at ipagulong sa asin. Masyado kang mabait, balatan ng buhay, ilublob sa kumukulong kalamansi. Pagkalublob sa kumukulong kalamansi, iprito sa mantika, tapos ilagay sa gasolina, iitsa sa ere, buga ng apoy. Masyadong mabait yung comment ni Masyadong mabait yun. Masyado ka mabait dyan, uy. Ang bait mo dyan. Kung babalatan mo, ganun lang. Asin lang. Naku, ang bait mo. Buhay na bayaran na kayo ni Harry Roque ng buo. Hindi pa po, 3 years na po yung 3 years na po kayong hindi nababayaran ni Harry Roque ng buo. Harry Roque, 3 taon na magsasakang mahirap. Naka-squat sa beach, sa dagat. 3 taon di mo pa pinuli paid. Ano to? So, tawagan ko nga si Uncle. Naiinis ako. Naiinis ako Asan ba yung cellphone ko? Tawagan ko nga si Uncle. Uncle, hindi pwede sa'yo to. Nakakainis Mamaya tawagan ko nga to si Uncle. Uncle, di pwede to, Kel. Di pwede sa'yo to, Kel. Binabayaran mo utang ng magsasaka, oh. Binabayaran mo ang utang ng magsasaka. Si Roque, ninakaw ng lupa ng magsasaka, hindi pa binayaran. Pinersa na, hindi pa binayaran. Okay, panot. Okay. Tingnan mo yung pinaggagawa mo sa mga tao, napakahayos mo. Sige po, natanggap mo po. magkano po yung natanggap niyo kay Harry Roque? Bali, po yun, nasa 1.2 po. Magkano niyo po ba nagbinenta? Kasi po ang po sa kanya doon, 4 million po ang halaga po. 4 million po yung halaga ng lupa, ang naibigay lang po kay nanay. Sa kanyang asawa ay 1.2 lang. Ilan taon? Putik naman, Roque, oh. Ang tindi mo, men. Grabe, oh. Hindi ka talaga tao, balyena kang syokoy ka eh. $4 million, 1 million pala nabibenta mo. Grabe, nabibigay mo. Na po ngayon na nakakaraan. 3 years na po. 3 years mong hindi binayaran. So,
Panahon pa yan nung nakaupo siya kay Duterte. Yun po ba? Spokesperson pa po siya. Ay mga congressman, nananawagan po kami sa inyo, ipakikasuhan nga ulit ha. Pakikasuhan po, ang sakit sa puso nito, mga magsasaka na po ito. Tingnan nyo sa nakatira, mga congressman, nakikiusap po kami sa inyo pagtapos ng holiday. Isama po natin to, grabe naman to, nakakadurog na ng puso to. Grabe naman po mga congressman, nakikiusap po kami sa inyo. Isama nyo naman po ito. Isama nyo naman po ito. Kawawa naman po ito mga to. 4 million si Roque, san dinadala ang pera. Ito 1 million, 4 million. Kulang pa ng 3 million, hindi pa binabayaran. 3 taon na nakakalipas pero yung lupa po nagamit na ng pogo. Anong klase naman po yan? Hari, tandaan mo, isa kang government official. Hindi ka pwedeng bumili ng ganyan. Bawal yan sa gobyerno. Bawal. Dahil nakapwesto ka eh. Kita mo yung mga katarantaduhan mo. Abuse of power ka din. Tama, tama, tama yan. Tsaka, kung bibilin mo man, for the sake of the argument, huwag mo naman tipirin, magsasakay yan, Hari. Bakla, balyena, syokoy. Habol pa nga po sila dito sa mga binili po nila dito sa taas. Ang pinalalabas po ni Mr. Abris, ito daw pong beach ang nabili niya. Alam po? So daw pong beach, hindi naman Hindi po ito yung beach ang nabili niya. Ang nabili niya po yung taas. Tapos kung gusto nilang angkinin to. Grabe, pati beach, gusto mong pang angkinin. Ano ka? Si Moises? Feeling mo si Moises ka, Harry Roque? Pati yung beach gusto mo angkinin? Anong gagawin mo? Hatiin mo yung beach? Ha? Kapapanood ko pa lang ng 10 Commandments kagabi. Tatapos ko na yung Passion of the Christ. Grabe. Nananawagan po kami sa mga kongres. Sana po bigyan po natin ng investigasyon to. Panggigipit, land grabbing po ito sa pamamagitan po ni Harry Roque na winalangya po ang magsasaka. Pwersahan na nga pong kinuha yung lupa nila, hindi pa binayaran. 1 milyon lang po binayaran. Kulang pa ng 3 milyon. Anong klase naman po talaga naman to? Samantalang pinakinabangan na po sila ito. Nakaalis na nga po yung pogo. Kawawa naman yung mga tao, nag-i-squat na lang po sila. Sana po aksyonan po ng ating gobyerno to at gagawa po kami ng paraan. Salamat Miss Pebbles sa pag-effort dito na makapunta ka dyan at gagawa tayo ng paraan para maka-coordinate po natin ang immediate na government official dito. Kawawa po itong mga to. Hindi po dapat dinadanas ng ating magsasakayan kung ating po pong Pangulo binabayaran upang mairaos ang ating magsasaka sa kanilang kahirapan. Meron pong isang balyena, meron pong isang syokoy na talagang nananamantala ng kabuhayan ng ating mga minamahal na magsasaka. Bakit po may ganon? Bakit may syokoy? Bakit may AIDS ka, Harry Roque? Dapat sa'yo, Harry Roque, pinapasok ka sa kumukulong drum. Ang kumukulong drum na yon, habang binabalatan ka namin ng buhay, iyon ay punong-puno ng kalamansi. 1 linggo ka dong hayop ka at talagang pag naubos na ang luwa mo, ilalabas ka namin doon, pagugulungin ka naman namin ngayon sa mga gasolina at habang binagis ka namin sa ere, gagawin ka namin fireworks. Ganyan ba ang ipapakain mo sa pamilya mo? Tapos ang gara pa ng salita nyo sa Pangulo? Ganyan ba ang gusto nyo sa Pilipinas?
Sinasabi nyo, bangag ang Pangulo. Ikaw, daig mo pa ang bangag, daig mo pa ang sakim. Sa tutuusin lang, Harry Roque, baklang may AIDS, daig mo pa ang demonyo. Dahil ang panlalamang mo sa mga ganitong kahirap na mga tao ay masahol pa sa demonyo. Hirap. Alam mo ba yung ginagawa mo? Ha? Minamaltrato mo mga mahirap. Pag ako bumunot ng baril ko, kaya sabi ko sa'yo, Harry Roque, mata mo lang ang mananlatay. Ayoko nang minamaltrato mo mga mahirap. Mata mo lang ang mananlatay. Lintik lang ang walang gandi. Walang iya ka, Harry Roque ka, hayop ka. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng